de Lima leaving her office. The media, of course, over there trying to get any statement from the senator. Let's see if the senator will give us any information. Cecil Ardizabal joins us also on the phone. Cecil, go ahead. Hi, Pinky. There's a bit of commotion here. You know, everyone wants to get the best footage, and everyone wanted to get a glimpse and wants to be near the senator if ever she will speak and give her statement. It's not yet clear for now if the senator is going to give her statement, but we've seen her outside her office at this time. She's being accompanied by some of her family members, the Senate Sergeant at Arms, Senator Kiko Pangilinan. Of course, we've seen Father Robert Reyes. We are asking the senator if she wants to have a short statement. There's a lot of tension and panic here. There are many media entities wanting to get the best footage right now, Pinky, but I think right now she is going to speak. Pinky, let's listen in to what she's going to say. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bababa na po ako dito sa Senado at haharapin ko na po yung team ng CIDG na magsaserve sa akin ng warrant of arrest. So sasama na po ako sa kanila voluntarily. Nananalig po ako sa mahal na Diyos na malalampasan ko rin po lahat na ito. Nasa bandang huli, lalabas po ang katotohanan at makakamit ko po ang hustisya. Katulad ho ng palagi kong sinasabi at inuulit ko po ngayon, inosente po ako, wala pong katotohanan, pawang kasinungalingan ang mga pinaparatang po nila sa akin na ako ay di umano ay nakinabang sa droga, di umano tumanggap sa drug money, di umano ay nag-cuddle o nag-protect ng mga drug convicts. Pawang ho, kasinungalingan, yan. Lalabas ho ang katotohanan sa tamang panahon. Kung sa tingin po nila ay mapapatahimik po nila ako, kung sa tingin po nila ay hindi na po ako lalaban dun sa mga pinaglalaban ko, lalo na sa katotohanan, sa katarungan, laban sa mga araw-araw na pagpatay at mga iba pa na mga panggigipit, paniniil nitong rehimen Duterte. Karangalan ko po na ako ay makulong dahil sa mga pinaglalaban ko po. Ipagdasal nyo lang po ako. Maraming salamat. Walang gagalaw!
Ron, sa labas tayo. Doon sa mga supporters tayo. Nauna yung kanyang pamilya, tapos sinusunod. Duwag ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin niyo na ako ngayon. Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon. I'm here. Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Nabalitaan ko na on the way na daw po yung arresting team. Ay labag po ito sa unang naging arrangement na dapat nga po na yung unang arrangement po ay sa bahay muna ako magdama to be with my family. At babalik na lang dapat ako dito bukas na umaga. Yun po ang alam ko naging kasunduan. Tapos bigla daw pong binago. Kaya nabalitaan na lang namin na on the way na yung arresting team sa bahay. So madalian naman po ako, mabilisan naman po ako na pumunta dito, bumalik dito, nagbilis kaagad ako at pumunta ako dito dahil ayaw ko po talaga na arestuhin nila ako sa bahay. Dahil nandun po yung family ko, I don't want them to see me being arrested. Kaya dito po ako. Dito po maghihintay sa kanila. Pero sana po huwag nilang pilitin na arestuhin kaagad ako ngayon pagdating nila dito. Hindi pwede, dapat po maghintay lang sila sa labas. Hindi po nila pwedeng pilitin and then they will serve the warrant on me while I'm here in the office and I'm not yet ready to face them. Kasi ang ano ko naman talaga sana nga bukas na umaga kasi yun naman talaga ang una na pinakiusap namin sa kanila. What is the difference between tonight and tomorrow morning?
masyado naman pong unusual, although hindi naman illegal, masyado naman hong unusual and to me unjust kung pipilitin nila ngayong gabi ang pag-aresto sa akin. Anyway, hindi naman nga ako tatakas. Ready naman akong arestuhin. Pero wag lang sana ngayong gabi. So I'll just stay here sa Senado and wait for the sun to rise bago po ako humarap sa kanila.